Magandang gabi sa inyo. 9:47 na ho. Ang tumpak na oras ito si Brother June Banaagan. Welcome po sa ating programang Dr. Love Radio Show until 11:30 in the evening. Ngayon ay gabi ng Martes. Anong misteryo ang ating pinagninilayan pag araw ng Martes? Sorrowful mystery. Yan. Ang paghahampas kay Jesus sa haliging bato. Inihampas daw si Jesus sa haliging bato. O ano yan? Paano ka sa Tagalog yun? Ang paghahampas kay Jesus ng haliging bato. Ewan ko ba kung paano ilagay. Paano gawin yun? Scourging at the pillar. Anyway, 9:48. Ngayon po ay November 19, Martes ng gabi. Ibig sabihin ho niyan, 36 days to go before Christmas. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Santa Claus talaga ako. Pwede maganda mo na konti yung tawa mo. Oh, ho, ho, ho. Anyway, parang tao ni Santa Claus, walang Christmas bonus to. Parang wala kang inaasahang Christmas bonus, Santa Claus. Buti pa kami dito. Asya, sige. Para po, simulan natin ang makabuluhang kwentuhan at mga throwback na tugtugan, mga awitan. Huwag pong kalimutan mag-subscribe sa ating mga social media accounts. Just search at Radio 5 True FM sa X. Yung pong X, dati po yung Twitter. Pwede rin po sa Threads, Instagram, Facebook at TikTok. At sa aming pong pagbabalik, ihahatid namin sa inyo ang mabuting balita ng Panginoon para sa araw na ito ng Martes at 19 ng Nobyembre. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkaing pang-spiritual sa araw na ito ng Martes, 19 ng buwan ng Nobyembre. At ang mabuting balita ay matatagpuan sa 19 na kabanata ng Ebanghelyo, sangayon kay San Lucas, talata 1 hanggang 10. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roong ang pangalan ay Zaccheo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at siya ay mayaman. Sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya ay pandak. Kaya't patakbo siyang nauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zaccheo at sinabi, Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Nagmamadaling bumaba si Zaccheo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sino man, isasauli ko ito sa kanya ng maka-4 na beses. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito, sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan
ng banal na aklat, pagkain pang spiritual. 9:54, make it 9:55. Naalala ko tuloy, namimiss ko yung mga biyahe ko sa Holy Land. Namimiss ko yung mga biyahe ko sa Holy Land. Sa mga nakasama natin sa pilgrimage natin sa Holy Land, siguro mga 14 na taon-taon ay nagpupunta ako ng Holy Land at may kasamang mga Filipino pilgrims. Natatandaan nyo sa Jericho, dinadala ko kayo sa isang napakalaking puno ng sikamoro doon at doon ay pinagninilayan natin ang Ebanghelyo ni San Lucas, kung saan pumanik doon sa puno ng sikamoro si Zaccheo na isang maliit pandak. Hindi naman unano, kundi pandak. Pero kinaiinisan ng maraming tao sa Zaccheo dahil siya ang pinuno ng mga nangungulekta ng buwis. Itong sa Zaccheo taga-BIR yata. Taga-BIR. At kung anong sabihin niya, kung magkanong hilingin niyang buwis sa'yo kahit wala sa lugar, babayaran mo yan. Ganon. Kung hindi, kakasuhan ka niya. Mag-iisip ng kaso yan para sa'yo. Nang makita niya si Jesus, nagbagong loob niya. At sinabi ni Jesus, doon ako kakain sa bahay mo. Alam mo si Jesus, pag sinabing kain, talagang nakahanda yan sa kainan. Yun. So, sabi ng mga tao, bakit itong taong ito nagpupunta sa bahay ng makasalanan? Sabi ng Panginoon, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. At sa isang taong nagtitika, katulad ni Zaccheo, nandoon ang pagpapala ng Diyos. Sana mapagnilayan natin na tayo po ay makapagsisi sa mga maling ginawa natin sa maghapon. Na kahit sa loob ng simbahan, pinapagalitan natin yung kaaway natin sa politika. Iba na kasi pag maraming pera Ba't kaya hindi na lang siya magpagawa ng sarili niyang simbahan para hindi na mapigil yung galit niya, no? Kaya Sana naman niya. Kaya niya yun. Anyway, sige, wala na tayong time. 3 minuto, mag-overtime na naman tayo. Ang face-to-face po. Harapan ay sumasa inyo mula Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa pangunguna ng batikang broadcast journalist na si Corina Sanchez Rojas. Kasama rin po rito ang trio tagapayo, si Attorney Lorna Capunan, Dr. Camille Garcia at ang inyong lingkod, Brother Jun Banaag OP. Panoorin po natin ang episode natin ngayong gabi, pinamagatang walang kabuhay-buhay, nagmamadali Bahala ka sa buhay mo. Palimos ng awa. Parang radio drama ito, no? Panoorin po natin ang ating episode sa Pez to Pez. Hirit ni Dr. Love, utang na loob. Palimos ng awa.
Maintenance, paano ka Wala po akong nakakabili? iniinom na gamot. Wala Pero po. ano, minsan po bumabagsak po ako, nagkukulaps ako minsan. Sus, Pag Mario sobrang hindi ko na kaya, ma'am. Grabe, gusto kong malaman, ano bang klase itong babaeng ito na nananakit ng nakatatanda sa kanya at biyenan pa man din niya. Eto na, tawagin natin ang inirereklamo, si Rona, ang sinasabing mapanakit. Nako, teka muna. Lahat sinungaling ka na. Ay, nako, teka muna, sandali lang. O, sandali lang ha. Rona, teka muna, sandali lang. Nakatatanda sa'yo yan. Ilang taon ka na, Day? 19 po. 19. Kaya mapusok pa masyado. Parang nararamdaman ko sa iyo yung ngit-ngit mo sa mga naririnig mo. No. Ano ba yung sinasabi mong hindi totoo? Kasi naririnig kita kanina, sabi mo, hindi totoo yan. Ano ang hindi totoo? Puro kasi sinungaling na lang po lang yan eh. Talaga? Talaga lang, ha? Paano po kasi hindi sasaktan? Eh, ugali din po kasi niya masama. Talaga? Ano naman yung Talaga lang, ano naman yung masama? Talaga lang, ha? Tumutulong na nga ako sa inyo, eh. Ano pa? Oh. O, pinagtitinda mo nga kami. O, alam mo, umuulan pag mo kami, pagtitindahin mo kami. Eh, Eh, may isip ka ba? Teka muna, ito bang pananakit na ito? Ano, gusto mo kami magkasakit? Kaya lang naman ako magkasakit. Pinapalamon ko na nga kayo, eh. Sa palad ko, minumura niyo pa ako. Wag Ganun naman. yun? Paano mag-give mo maray? Ugali mo rin kasi mas demonyo. Totoo ba nangyari yun? Opo, Swerte paano po to. kasi bagong gising lang po kami, tapos inutusan po kami bumili ng kape. Ayun po, nabuhusan ko siya. Binuhusan ng kaping mainit. Okay. Teka muna, Dear, sandali lang. Ano, bakit masamang mag-utos ng bumili ng kape? Hindi naman po. Ay, kaso po kasi bagong gising lang po ako. Parang na, ako. Pungatan. Oh, Dapat 19, mag-almusal nakapagtapos ka na ng pag-aaral mo. Grade 8 lang po yung tapos. Grade 8. Okay. Tapos nabuntis ka, no? Meron kayong baby ngayon. Opo. Ilan taon na yung baby mo? 2 months po. 2 months. 2 months. O si Carlos naman, ano naman ang hanap buhay? Dumidiskarte po siya. Dumidiskarte. Pag may tawag ng construction, gumagawa po siya. Construction. Ayun, pag may tawag ng construction. Yun ang problema, parang walang trabaho. Kumbaga, wala siyang permanenteng trabaho at pinagkakakitaan. So nanay, kaya mo bang humiwalay sa kanila? Hindi, alang-alang na lang po sa apo ko. Pakikisamahan ko po sila. Pakikisamahan mong pilit, pero ayan, nagkakabuhusan ng kape. Ano ba, isa-isahin nga natin, nanay. Nasapa ka na. Nasapak na ako. O, sa tenga. Nag-ano yung tenga ko para siya, ma'am. Yung nawalan ako ng pandinig. Hindi naman dumugo yung tenga ninyo. Hindi naman po. Meron bang umuugong sa tenga mo ngayon? Ngayon po, Ngayon? wala naman po. Sa kabila? Sa kabila rin, ganun din Sa po. kabila, ganun din. Ayun. Parang, kumbaga, naapektuhan yung ganito ko. Dalawang tenga ko dahil sa kanya. O, ang lakas ang kamao mo, Day, ha? Malakas ang kamao. Pero, so, sa ganung pagkakataon, hindi ka naman inaaway o sinasabihan ni Carlos? Sinasabihan din naman po. Sinasabihan din. Ano pang klase? Nabuhusan ng kape, nasapak, ano pa? Paminsan-minsan, nagbabatian kami. Kasi ako kasi hindi ako masamang magulang para hindi ko batiin siya. Nag-aano lang po ako dahil doon sa apo ko. Ayaw talaga siya nung may pinakiusapan ko lang siyang doon matulog. Alang-alang doon sa bata, ma'am. Okay. So, Rona, ang naiisip ko dito, kung ikaw kapatid ko ha, iisipin ko, ano ba pinagdaanan ng batang ito at naging ganito ang kanyang reaksyon sa mga sitwasyon. Parang medyo violente, Doc, di ba? Yes. Baka may pinagdaanan, di ba? Meron ka bang pinagdaanan nung maliit ka pa, bata ka? Ano yun? Sa family ko. Sa family mo. Anong pinagdaanan mo sa family mo na hanggang ngayon parang meron pa rin, karga-karga mo pa rin? Pinapalayas po sa bahay kasi po ayaw po sa asawa ko. Sinusuntok po ng tatay ko pag lasing. O kaya pala, hindi ba? Mayroon pala talaga siyang pinagdaanan na hindi rin maganda. Kaya, di ba kung ano ate ko rin kasi nakikita ng isang tao, minsan na-apply niya sa sarili niya eh. Correct. Diba? Ganun. Tsaka nakikita sa magulang, pinagdadaanan sa magulang at sa pamilya,
kapag nagagalit ka, yun din ang kanilang communication. Tama. 'Di ba? Yun din ang paraan nila para maglabas ng sama ng loob. Kailangan alam mo yun. Feeling ko lang 'di ba? Kailangan alam mo yun para mapigilan mo rin ang sarili mo. Na yun din ang nagiging problema sa kasalukuyan mong pamilya. Oo, pero paano mo naaatin na magbuhos ka pa ng mainit na kape kay nanay? Hindi naman po yung total mainit, yung parang malimit. Maligam-gam Pinalamig lang. mo muna, gano'n. kahit Diba, okay ka na tumalamig, o pwede na, gano'n. Parang ganon. Buti nga, malamig na eh. Eh kung mainit yung binuhos niya sa akin, pangit na nga ako, lalo pa akong papangit. Hindi ka pangit, nanay. Wala namang ginawang Maganda pangit ang ka. Panginoon. Lalo na pagka binigyan kita ng pustiso. Oh, yun. Pag nabigyan na kita ng libreng papustiso. Oh, bibigyan pa kita ng hearing aid. Oh, di ba? Oh, tapos hahanap tayo ng maayos ninyong bahay. Kasi meron kayong anak. Oo. Hindi ako ang gagastos ha. Hihingi lang din ako sa iba. Oo. Marami akong kaibigang may mga ganyang kakayahan. Gusto kong malaman ninyo na walang ginawang masama ang Diyos. Kayong dalawa ay mabuting tao, no? Hindi lang nagabayan. Okay. Hindi ko rin alam kung ang sasabihin ko will matter to you. Kasi huhugutin ko ang sasabihin ko sa ikalimang utos ng Diyos na matatagpuan sa Exodo. Igalang mo ang iyong ina at ang iyong ama. Ito lamang ang isa sa 10 utos na may pangako ang Diyos na pag ginawa mo, hahaba ang buhay mo ng may biyaya. Obviously, may kulang ng guidance, moral values, walang foundation. Ngayon lang ako nakakita ng manugang na nanampal sa biyanan, binuhusan ng kape, mapalad ka anak, hindi ako naging biyanan mo. Si Carlos, may pagkukulang din ang magulang mo sa'yo. Sa edad mong yan, ilang taon ka na, Carlos? 22 po. 22. Dapat alam mo na ang tama at mali. Etong tandaan nyo, ha? Ang ginagawa nyo sa matatanda o sa ibang tao, gagawin sa inyo. Ang ginawa mo sa magulang mo, tandaan mo, itaga mo sa bato, gagawin sa iyo ng mga anak mo. May pagkakataon pa, may problema kayong dalawa. At yung ino-offer ni doktora sa inyo, malaking tulong yon. Bakit hindi mo panindigan ng pagiging ama? Hindi mo pa napapakasalan yung babae. Di ba? Bakit hindi mo patunayan sa sarili mo na responsable ka at huwag mong iasa sa namamalimos na nanay mo ang dedidehin ng anak mo? It's about time. Panahon na para patunayan mong responsable ka. Ayan, Maraming salamat, tama. Ate Kuring. Salamat, Ate Kuring. Yan po. Baka meron kayo reaksyon. Baka kumukulo din ang dugo niyo sa galit. Maaari ho kayo makisali sa ating diskusyon. Maaari po kayo mag-post ng inyong comment sa ating live stream or pwede ho kayong tumawag sa ating hotline sa 8689-3289 at 8689-3290. Aabangan ko ho mga tawag nyo. Alam ko nagbubula ang bibig ninyo sa galit dahil yung manugang binuhusan ng kaping mainit yung kanyang biyanan, sinapok yung biyanan niya sa tenga, hindi makadinig ngayon yung biyanan niya na bingi-bingi. At yung biyanan ay namamalimos para ipakain sa kanila dahil wala silang hanap buhay. Babalik ko ang programang Dr. Love bago magbula ang bibig ko sa galit. Oras ho natin, 10:09. Nakalinya na mga tatawag sa atin, mga nagre-react. At isa sa mga pinakahihintay natin, hindi ko alam kung paano makukompose yung kanyang, yung kanyang galit ngayon. Saan ka nakakita ng manugang na ganyan? Walang hanap buhay, naanakan ng kanyang anak. Nakikita sa kanya, pinapakain niya ng kanyang pinagpalimusan. Pagkatapos, nautusan lang nung umaga, binuhusan siya ng kape dahil ayaw niyang utusan siya dahil bagong gising siya.
galing mo. Swerte mo, hindi ako naging biyanan mo. Ha? Kung ako naging biyanan mo, bigyan kita ng ticket sa aeroplano. Ay, nako, nasa linya natin ngayon buwan sa Pampanga, si Sugar na nagbubula ng bibig. Sugar, magandang gabi. Magandang gabi po, Brother June. Naku, talagang cool na cool. Nasisira ang aking thought processes. Cool na cool. Pakinggan natin. Pakinggan natin kung ano sasabihin ni Sugar. Sige nga, Sugar. Paano kung namamalimos ka lang, ha? Namamalimos ka sa kalsada. Yung pinagpalimusan mo, binibigay mo, binibili mo ng pagkain, binibili ng gatas ng iyong apo. Wala kayong bahay, nakatira lang kayo sa bangketa. Pagkatapos, bagong gising, yung iyong manugang nautusan mo lang, binuhusan ka na mainit na kape. Anong masasabi mo, Sugar? Yung manugang at anak niya, Brother June, parang ang sarap ikuhan ng slot sa Himlayang Pilipino na narinig ko kanina. Sorry. Hindi ba pwede, sa'yo, Brother June, hindi ba pwede sa nasisira yung aking thought processes dito crematorium sa mga or ano? pangyayari. Kasi sabihin na nga, Brother June, naniniwala ako. Ako lang pala naniniwala, hindi pala kasabi. Oh. Ang mga tao wala pang kakayahan ay walang karapatang magpamilya. Sino-sino ba yung mga walang kakayahan? Una, yung mga taong walang pasintabi. Sorry. Yung mga taong walang permanenteng trabaho. Pangalawa, yung mga taong ang state of mind ay unstable. At pangatlo, syempre, yung hindi pa handa. And mukhang lahat ng mga katangian yun, Brother June, ay nandoon sa kanyang manugang. At what's her name? Nakalimutan ko. Beth ba? Tama po ba? Ang manugang si Rona. At ano Si ba pangalan Beth, ni ang Ma'am? biyanan. Opo, Si Beth. Oo. Yung mukhang taglay noon, yung mga katangian na nabanggit, mukhang taglay ng anak ni Aling Beth at ng kanyang manugang. Si Carlos. Yeah, partly, meron ding bahagi si Aling Beth doon. Kasi kung ako, hindi ko ito tolerate yung mga ganon. Siya ay nagiging enabler. Siya ay nagiging konsentidor. Kasi, akalain mo po, Brother June, na ang lalakas nilang mga tao at napakababata pa nila. Pero siya ang nagtatrabaho sa halip na Anong siya trabaho? ang kanilang suportahan. Or siya ang namamalimos. Namamalimos. Ang pamamalimos po ay hindi trabaho sa mga nakikita. Sorry. Hindi hanap buhay yan. Pasintabi po nga pala, Brother June. I stand corrected, Brother June. Ang pamamalimos po, paano ka mang uri ng tao ka, ang pamamalimos po ay hindi hanap buhay dahil yan ay pakikisosyo, pakikiamot, panghihingi ng mga bagay na pinaghirapan Ng iba. ng ibang mga tao. Na mga taong wala namang obligasyong buhayin kayo. Pwede silang makipagkapwa-tao, pero yung buhayin nila kayo ay hindi nila obligasyon. So again, pasintabi sa mga namamalimos. Kasalanan masasabi kong mali ni Aling Beth yun. Mali Kasi kung din si ako Beth. siya, yes po. Kasi kung ako siya, abay may pamilya ng aking anak. Kung kaya't nagpamilya ka na, at nakaya mong gumawa ng bata, nakaya mong tumiwangwang dyan and so on, kakayanin mo rin buhayin ng pamilya mo. Ang kapal naman ng mukha niya. Kung Oy! halimbawa na... Teka muna. Itong anak niya, si Carlos, nagko-contraction. Pero hindi permanente, Brother June. Hindi. Ang narinig ko kanina, hindi permanente. Bakit magiging permanente? Contraction na nga eh. Oh. Kaya nga, Brother June, ang mga katulad nilang wala pang kahandaan ay wala pang karapatang magpamilya. Nako. Bakit ka naman magpapamilya kung ang ultimo pambili ng gatas at diaper ng anak mo iaasa mo sa mga magulang mo? Nasa naman ang iyong kahihiyan? Nako. At dito naman kay Rona, naniniwala naman tayo, babalik na naman tayo sa usapan na yun, Brother June, na ang values ay ang good values ay mapupulot lang natin sa bahay, sa eskwelahan at sa paligid. Kung wala ka nun, let's just say na wala kang nakuhang magandang ganon sa iyong paligid man o kung saan man. Darating naman yung panahon na lalaki siya, Brother June, matututunan niya naman ang tama at mali. Lumaki ang katawan niya. Yes, Brother June. Pati yung tiyan niya lumaki. Lalaki naman siya, matututunan niya ang tama at mali. Siyempre, automatic naman yan na kung gusto mong ikaw ay maging matinong tao, yung mga pagkakamali mo, particularly yung mga maling nakagawian, itatama mo naman yon para hindi na maulit sa iyo
yung nakikita mong nangyari sa paligid mo at sa mga magulang mo o kung kanino man yan. Alam mo, pinagpapasalamat ko, tinatape namin yan eh, yung face-to-face. Kung, Yes, Brother kung Joy. nadinig mo lang kung anong sinabi ko dito sa dalawang kumag na ito, inedit lang nila. Kaya mukhang mabait ako. Kung nandun lang ako, Brother June, malamang I will say the same thing. Nako, oo, sabi ko nga eh. Kasi pareho tayo ng opinion sa mga bagay-bagay, Brother galing mong June. magupad ng underwear mo, kambing ka. Galing mong makabuntis. Hindi yung mga ganong katangian dapat ay ginagawa yun ng mga taong meron ng kakayahang magpamilya. At kay Aling Beth naman, dapat ay ingatan niya ang kanyang sarili kasi siya pala ay may sakit sa puso. Mas maganda siguro kung kahit na papano ay gagawa siya ng paraan para magkaroon ng tunay na trabaho, hindi yung pasintabi. I'm sorry, I'm really very sorry. Pakikihingi at pakikisangkot lamang sa buhay ng mga taong nagtatrabaho din ng maayos. Palalayasin ko yung dalawang yan. Ay, sa bagay, wala naman silang bahay. Sa bangketa lang sila. Maganda yung gagawin ni Miss Corina kung sakali na matutuloy na bigyan siya ng bahay. Pero yung pang isa, kay Carlos at saka kay, what's her name, kay Rona, kesa kayo magkabuhusan pa ng kape, ay mas magandang kayo ay bumukod ng bahay dahil yun ay dapat bumukod kayo ng lugar dahil tungkulin nyo yun. Teka muna, bakit bubukod ng bahay? Si Corina Sanchez nga magbibigay ng bahay sa nanay ko eh. Ba't kami bubukod? Sasama kami nasa doon. kahihiyan at ang tigas naman ng mukha niya kung gano'n. Sasama Brother kami Junior. doon. Anong uupa pa kami eh? Nanay ko mayroong titirhan na bahay. Bigay ni Corina Sanchez eh. Oh. Yan ay nagpapatunay lang na talagang napakatigas, matigas pa sa gutter ang kanilang mga mukha. Brother Jun. Pero kasabihan nga, Brother Jun, sumasang-ayon po ako sa inyo. Sabi nga sa Biblia, sa 10 utos, igalang mo ang iyong mga magulang, igalang mo ang iyong ama't ina, para ikaw ay magkaroon ng mahabang buhay na puno ng biyaya. Sana matutuhan ng mga iba na gawin yon. At sa mga taong maikli ang pasensya hanggat maiwasan nyo pong manakit. Talaga. Huwag naman po kayong manakit. Alam ninyo, itong Pilipinas na ito ay ilang taong napasailalim sa puro galit at mga puro paghihiganti at puro karahasan. Hanggang ngayon. Sana naman, unti-unti na tayong makawala sa ganong pag-uugali ngayong panahon na ito. Hindi yung bawat kibot natin, bubuhatin natin ang ating kamay at gagamit po tayo ng kamay na bakal. Tandaan nyo, meron kayo obligasyon sa kapwa nyo. At yung po ay yung pakikipagkapwa-tao. Sabihin mo yan sa mga politiko. Oo nga, Brother Jun. Wala, puro formal lang. Alright. Yung pa, kung manunod to kayo, gawin nyo na. Pag ganun, gawin nyo na agad. Wala na mga ano. Thank you. Salamat, Sugar. Salamat Thank you po, so Brother much. Jun. Salamat po si Sugar ng Pampanga. Regular po nang bibigay ng kanyang opinion. Samantala, itong ating kaibigan na si Mariví Viola, hindi ho mapigil eh. Ay, hoy, bakit ganon? Bakit ganon? Yun. Alright, hindi mapigil si Mariví Viola eh. Galit na galit eh. Sabi ni Mariví Viola, sabi ni Myra Bulisaili, dapat ipakulong yung manugang na yan. Walang respeto sa biyanan niya. Actually, hindi nga manugang yan eh. Hindi kasi kasal eh. Si Mariví Viola naman, ang kapal ng mukha. Sabi niya, very young pero may attitude problem na. Elementary lang natapos niya pero nagkaanak pa. Ayan. Siyempre, sarap yata yun. Oh. Ay, nako. Buwabati ng magandang gabi. Happy listening. Pag-greet daw si Yek Lopena. Take care po lagi. Regards po sa buong staff ng Dr. Love. Kay Rome, lalo na Rome Ortigas po. Sana all. Buhat kay Riza, templadong parang kape. Ayan, binabati si Yek Lopena. Yung mga pagbati ho ninyo at mga reaksyon nyo sa ating nakaiinit ng ulo sa ating pagbabalik. Oras natin 10:34. 40 is our time. Hanggang 11:30 lang ho tayo ho. Kaya yung mga nagagalit pa dyan dahil dun sa napanood ninyo na episode natin sa Pest to Pest, hirit ni Dr. Love, abangan ho ninyo bukas, no? Bukas alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa TV5. Abangan po ninyo ang bagong mukha ng Face to Face Harapan. Kasama natin dyan si Corina
Sanchez Rojas. Siyempre, ang trio tagapayo Dr. Camille Garcia, Attorney Lorna Kapunan at si Dr. Love, Brother June Banaag po ng 105.9 Radyo 5 True FM. Kung nais po ninyo makisali sa ating diskusyon, maaari kayo mag-post ang inyong comments sa ating live stream or pwede po kayong tumawag sa ating hotline sa 8689-3289 at 8689-3290. Narito muna at basahin natin bago natin tunghayan ang ating liham kasaysayan. Basahin muna natin ang mga text messages ng ating mga tagapakinig. Magandang gabi, Brother June, sa mga listeners. Happy Tuesday from Sampaloc, Manila. Si Lance Abelion po. Alan ni Hungko ng Kuwait, buwabati na magandang gabi. Nagpapacheck ng attendance si Ramel Rada. Marvin Zandro Riabad, good evening. Attendance check po from North Caloocan. Sana po ma-play bukas ang My Heart Is In Your Hands ni Kathy Trocoli. Madalas ko po itong mapakinggan sa program niyo dati. Ay sige po, hanapin natin yan bukas. Si Ramel Rada, dito na yata tatanda sa pakikinig sa Dr. Love. Hindi ko kayo nag-iisa. Yung mga nakakausap ko, mga nanay at mga lola na ngayon, nasabi nila, nung bata pa kami, nakikinig na kami sa Dr. Love. Ngayon, mga lola na ho kami, nakikinig pa rin kami sa Dr. Love. Sherry Picho ng Seattle, Washington. Magandang gabi. Rodolfo Cruz, Angelita Banato ng Tateros, Legazpi Bok Joe ng San Rafael, Bulacan. Engineer Mercy Santos ng Pasig City. Buwabati na magandang gabi. Miles Macabenta Raya. Shalom, Brother June. Good evening po. Shout out po kay Ate Julie San Pedro. I think just listening right now. Maraming salamat, Julie. Thank you. Miles, I miss you. Miles Macabenta Raya. Pag nagawi kami dyan sa 8 Waves, tatawagan kita para magkita ulit tayo, ha? Maria Yeklopena. Magandang gabi, si Lynn ng Brussels, Belgium. Hello, Dr. Love. Have a blessed Tuesday. Pag-greet naman po mga friends ko na followers po ninyo, sina Salve, Jasmine, Lourdes, and Vance ng Switzerland and Brussels. Mga imported to, ha? Mga imported to. Pag ako nagawin ng Switzerland, magkita-kita tayo dyan, ha? Sa Lucerne. Kadalasan sa Lucerne ako nagpupunta. Masarap mag-shopping dyan sa Lucerne. Watching from Brussels, si Lynn Pacheco Verdreng ng Brussels, Belgium. Carmelito Casila Familiar. Good evening, pa-shout out po. Watching from Tagum, Davao del Norte. Ababatiin natin ang mga pilgrims natin, sina Ming Puhanes, sina Josie, sino pa ba yun nandyan? Si Ming Puhanes, sina Josie, sina Belen Carpenter ay nandyan po sa Davao City ngayon, kina Mami Lorlene and Amadeo Giorgio Gonzalez. Nandyan po sila ngayon sa Metro Davao. Anong oras na kaya sa Metro Davao? Anong time difference sa Metro Davao? Baka sumisikat ng araw dun ngayon, ha? Dito sa Maynila, 10:44 pa lang. Chato Sakluti, magandang gabi, kaibigan. And then, sino pa ba? Nod Crooks, Marlene Taro, Rizal Balasoto de Paron, Lilian Panaligan Buen, ang ating senior avid fan sa Pasay City. Ay, hindi, Parañaque pala. Lori Feria Flores ng Pasay, Alice Salazar Raw ng Montecillo, San Jose del Monte, Bulacan, Valentino Miliena Poncia. Ay, batiin ko si Tita Alice Kawachi and Tito George Kawachi ng, ano ba? Malabon ba? Caloocan. Caloocan yata. Tita Alice Kawachi and Tito George Kawachi, magandang gabi at happy listening po sa inyo. Matagal na tayo hindi nagkikita. I hope everything is fine with you sa buong pamilya. Ang ating oras, alas 10:45 ng gabi sa huling bahagi po ng palatuntunang Dr. Love Radio Show. Tunghayin natin ang liham kasaysayan. Padala sa ating palatuntunan ni Eliza ng Caloocan City.
Narito ang kanyang liham kasaysayan. Dear Dr. Love, hello po sa inyo at sa lahat po ng Dr. Lovers. Magandang gabi po. Ako po si Eliza. Taga Caloocan po ako. 36 years old. Gusto ko po sanang ilapit sa inyo ang problema ko sa pamilya ko. Wala po kasi akong mapagsabihan. Ang sistema po kasi, Dr. Love, paano ko sasabihin sa aking pamilya ang mga kakampi? Baka mamaya, lalo lang po lumaki ang sunog. Lalong hindi ko masabi sa mga pininsan ko dahil sila naman po ang mismong kalaban namin. Ang gulo-gulo na po kasi, Dr. Love. Magkakasama po kaming pamilya, nanay, tatay namin at kaming 4 na magkakapatid. Ngayon po, ang isa sa aming kapatid ay medyo nakakaangat ng buhay pero talaga namang masasabi ko dahil iginapang talaga nila nanay ang kanyang pag-aaral. Matalino rin po kasi ang kapatid namin na yun, babae po siya. Kaya nga po, pinatigil kami para lang makaraos ang kanyang pag-aaral. Doktor na po siya. Isa pong family medicine or general practitioner. Masaya po kami at masasabi kong worth it naman lahat ng sakripisyo naming pamilya. Kaya nga lamang po, matapos siyang maging doktor, para bang dumalas na ang naging away sa aming pamilya sa pagitan namin at ng mga kapatid ng aming nanay at tatay. Nung una po kasi maayos at sweet kaming mag-anak, as in nagtutulungan. Pero nung naging doktor ang kapatid namin, parang lumayo ang loob nila. Tapos madalas lalapit na lamang sila kapag may kailangan. Una, lagi po silang kumukuha ng bigas sa amin. Ang tinutukoy ko po ang kamag-anak nila nanay. Hinayaan namin dahil pakiramdam namin si nanay lang ang may karapatang sumita sa kanila. Pero nang isang beses na masita sila ni mama dahil halos 3 buwan na silang kumukuha ng bigas sa amin, araw-araw, take note, Dr. Love, araw-araw. Aba, sila pa ang galit. Ang sinasabi nila, komo umangat daw kami ay naging mayabang at madamot na raw kami. Paano naman nangyari yun? Saan galing ang sinasabi nila? Pero hindi dyan natatapos ang away, Dr. Love. Umabot pa sa yung maliit naming tindahan, halos araw-araw na lamang ang mga anak nila tita at tito. Hala, grabe, maya't maya ang kuha sa mga paninda namin. Mula sa mga merienda, mga panlaba, mga chichirya, soft drinks at araw-araw din po, nakakaloka talaga. Ang matindi rito, Dr. Love, hindi rin nagpahuli ang mga partido naman ng tatay ko. Tinatap nila ang kuryente nila sa amin, maging ang tubig. Nakakakulo ng dugo, kaya pala kahit anong tipid po namin, pataas ang kuryente namin at tubig. Dahil halos lahat pala ng kamag-anakan ni tatay nag-jumper sa amin. Ikinabit ang ilaw nila sa amin. Ganon din ang kanilang tubig. Hindi ko po maintindihan bakit biglang naging ganoon sila. Ito po ba ay inggit o inis dahil ayaw nilang may aangat na dapat sama-sama lang kami sa hirap? Pero bakit? Nakita naman kung gaano gumapang ang pamilya po namin, mga sakripisyo at lahat, at hindi ko lang po talaga magets, Dr. Love. Tapos yung unang lungkot na naramdaman, parang naging galit na. Sa tuwing naririnig ko po kasi ang pang-aaway nila sa magulang ko, para bang gusto ko nang kalimutan na kamag-anak ko sila. Grabe po sila. Lagi na rin po silang nanunumbat. Kasi yung panghihingi namin ng mga toyo noon sa kanila noon, sa tuwing wala kaming pang-ulam, lahat inuungkat. Kumbaga parang gusto nilang palabasin kung mo magkakamag-anak
kami ay obligasyon namin na tulungan at buhatin din sila. Dr. Love, wala naman pong problema sa aming tumulong pero hindi po sa ganyang gaya ng ginagawa nila. Halos buhayin na naman sila. At pagkatapos, masita lang sila o matanggihan ng isang beses kung ano na ang sinasabi nila at kung ano-anong pinagsususumbat na parang bigla kami na ang masama at kami ang nang-aapi. Dr. Love, ano po ba ang dapat kong gawin? Ano po ang dapat naming gawin ng pamilya ko? Ayoko na pong sumunod sa sinasabi nila nanay at tatay na huwag pansinin kasi po ang naaabuso talaga dito ay ang kapatid namin na kumakayod. Tapos sila puro pasarap at hintay ng biyaya. Sana po ay mapayuhan po ninyo ako. Ang nanay ko po ay nakikinig din gabi-gabi sa inyo. At sana marinig niya ito. Gumagalang Eliza ng Caloocan. Maraming salamat sa iyo, Eliza. Salamat sa pinadala mong liham kasaysayan sa atin. Nako, parang gusto ko makarelate sa iyo. Alam mo, may mga tao, Eliza, na kung tawagin natin ang mga parasites. Hindi ko alam kung ano sa Tagalog ang parasites. Pero, ito yung mga tao na wala na ho sa hulog talaga. Wala na sa katinuan ang pag-iisip at ito ay namomotivate ng inggit na parang gusto nila ay kung umunlad man ang ibang tao ay kasama silang umunlad kahit wala silang ginagawang paraan para umunlad sa buhay. At yan ang nakikita natin, yung pagiging parasite ng mga kamag-anak ng nanay mo at saka kamag-anak ng tatay mo. Saan ka naman nakakita ng mga tao na may maliit kayong tindahan, pagkatapos ay doon lahat kukunin ang kailangan nila? Ibig sabihin siguro ay inuutang sa tindahan. Puro lista. Pero hindi nakakabayad. Ngayon, kahit nga si Manny Pangilinan ang pagtayuin mo ng sari-sari store o ng isang malaking grocery, kahit na si Ramon Ang pagtayuin mo ng grocery, pag ang mga customers ay kagaya ng mga kamag-anak ninyo, na uutang ng uutang, hindi naman magbabayad, aba, malulumpo ang Manny Pangilinan, malulumpo ang Ramon Ang. Mauubos din ang kayamanan nila. Kasi sisip-sapin ng mga parasites sa katulad ng mga kamag-anak nyo. Saan ka nakakita naman ng mga kamag-anak ng tatay mo, ang mga tinamaan ng kulog na yan, na nagja-jumper para makalibre sila sa kuryente? Alam ba ninyo na yung pagja-jumper ninyo, pati kami na hindi nyo kilala, kami ay nagbabayad din sa Meralco ng mga ninanakaw ninyo na mga kuryente. Yung lugi ng Meralco, sinisingil yan sa amin sa ating lahat. Alam ba ninyo yun? Napakaganda ng negosyo ng Meralco, ha? Pag nalugi sila dahil sa mga jumper, sa atin sisingilin yun, binabawa sa atin yun. At delikado yan, maaaring magkasunog. Ngayon, sino ang pupwedeng pumigil? Miski sino pupwedeng pumigil dyan? Unang dapat na pumigil dyan sa mga kamag-anak ninyo ay ang mga magulang nyo. Yung partido ng nanay mo, yung nanay mo ang dapat magsabi sa kanila, tantanan na ninyo ang pangungutang dahil wala kaming mauubos ang pera namin, ang puhunan namin.
tantanan na ninyo ang pang-aabuso dahil kung nakatulong man kayo sa amin nung araw, binigyan nyo kami ng toyo para maiulam namin, marami na rin kami naibigay sa inyo. At hindi po pwedeng ganyan ang buhay na palagi tayong parasite, umaasa tayo sa iba. Konting kapal lang mukha. Di ba? Hindi bang sarap ng feeling mo yung pinaghirapan mo? Nakikita mo nakakapagpundar ka. Ako, masasabi ko sa inyo, ang sarap ng feeling ko dahil itong, walang kakwenta-kwentang pinapasweldo ng kumpanya sa akin dito. Kalahating milyon, isang buwan. Sana all. Paparinig kay Mr. Raul de la Cruz. Kalahating milyon ang sweldo ko sa buwan. Oh, ang sarap ng feeling ko. Katatapos ko lang makatapos magbayad ng condominium dyan sa McKinley Hill. Oh. O sino, tanong mo kay Jai kung meron siyang tinitigilan na condominium. Doon ka tumira sa condominium ko sa McKinley Hill. Wala kang babayaran. Walis-walisin mo lang. Di ba? Yun nga lang, medyo malayo dito. Di ba? Mag-grab ka pa. 3 yung condominium ko doon, pipiliin mo. Anong gusto mo? Di ba? Payabang. Sometimes, ang sarap mangarap, ano? I wish, sana all. Pero ang makapipigil po niyan, una yung inyong mga magulang. Kasi sila ang kamag-anak. Yung tatay mo, hindi ko alam kung may nakabitin ba dyan sa tatay mo sa pagitan ng 2 hita niyan. Dapat magpakalalaki siya. Tumayo siya at sabihin niyang hindi na ho po pwede na ninanakawan niyo kami ng kuryente at napakamahal ng bayad ng kuryente sa Meralco. Hindi po pwede yung ganyan. Pati tubig sa amin pa rin, nakatap kayo sa amin ng tubig. Alam ba ninyong delikado yan at bawal na bawal yan? Hindi na ako papayag ng ganyan. Kung gusto nyo magkakuryente, mag-apply kayo sa Meralco. Kasi naghihirap din kami. Hindi naman kami kasing yaman ni June Banaag. Naghihirap din kami nagtatrabaho para ma-maintain namin yung mga pangailangan namin dito. Kung hindi kaya ng mga magulang nyo, i-report nyo sa barangay. Or, i-report nyo sa Meralco, merong hotline na Meralco, i-report nyo na merong mga nagja-jumper dyan sa inyong area para tanggalan nila ng jumper at hulihin. Pero ang maliwanag niyan, Eliza, kayong magkakapatid ay manindigan at protektahan ninyo ang lahat ng mga pinaghirapan ng inyong kapatid na ngayon ay doktor na. Lahat ng naipundar ninyo, tungkulin nyo na protektahan yan. At hindi po pwedeng ipakain nyo at isupply nyo sa lahat ng mga parasites na mga kamag-anak ninyo. Hindi po masama ang tumulong. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Be charitable. Tumulong ka sa nangangailangan, pero kung alam mo na niluloko ka na ng tinutulungan mo, ay gamitin mong common sense mo. Hanggang walang tumatayo sa inyo, walang mababago. At hindi mapipigil ang pang-aabuso sa inyo. Kailangang panindigan nyo ang inyong karapatan. Kailangang tumayo kayong magkakapatid. Mukhang ang mga magulang nyo'y mahiyain upang protektahan ang kanilang mga karapatan. Kayong magkakapatid ang maaaring tumayo upang protektahan ang inyong mga interes, lalo na sa tulong ng inyong barangay at mga local officials na siyang maaaring mamagitan sa inyo. Kung gusto nilang magalit at humiwalay sa inyo, that will be their decision. Pero ang sa inyo, kung makakatulong kayo, tumulong kayo.
pero mali ang paraan ng jumper at pagkakabit ng tubig na iligal sapagkat hindi lang kayo naapektuhan. Pati kami na hindi nyo kilala ay nagbabayad din sa mga ninanakaw na kuryente sa Meralco. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love. O Little Altar Boy ni Andy Williams, pansamantala tayo po ay magpapaalam na at muling magbabalik. Bukas po ng alas 9:30 hanggang alas 11:30 ng gabi. Dito rin po sa 105.9 Radyo 5 True FM. Sana po ay naging makabuluhan ang 2 oras ng ating pagsasama. At sa ngalan ng buong production staff ng Dr. Love sa pamuno ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, ang head ng ating programming and production, Alvin Maanyo, ang ating operations manager, Cherry Baile, ang ating mga producers, Jen Morales at Mike Santillan, Director Sheikh Mamaril, ang ating radio studio technician, Rom Ortigas, PA Avid Operator Rodel Makatangay, at si Jarian Manipon, at ang ating TOC switcher, si Wang Carpio. Ito po naman ang inyong lingkod, Brother June Banag, OP, hanggang bukas muli. Magandang gabi. Maraming salamat. Shalom Aleichem.